Sa gitna ng pagdadalamhati ng ating bansa, nanawagan si Pangulong Aquino sa mga miyembro ng PNP Special Action Force na panatilihing mataas ang kanilang moral at patuloy na ipagtanggol ang bansa laban sa mga masasamang elemento. Samantala, binigyan rin ng Pangulo ng pagkakataon ng mga miyembro ng Elite Force na magpahayag ng kanilang saloobin ukol sa nangyari. Ang ulat mula sa aming kasamang si Benj Bondo. Hinimok ni Pangulong Aquino ang mga miyembro ng PNP Special Action Force na panatilihing mataas ang kanilang moral sa kabila ng sinapit ng kanilang 44 na kasamahan sa engkwentro sa Mamasapano, Maguindanao nitong nakaraang linggo. Inihayag ito ng Pangulo sa harap ng PNP staff matapos ang kanyang pribadong pulong kasama ang mga pamilya ng mga nasawing pulis sa Camp Bagong Diwa. Ayon sa Pangulo, kinikilala niya ang sakripisyong ginawa ng mga bayaning pulis. Dito, inalala niya ang minsang pagkakalagay ng kanyang buhay sa panganib sa gitna ng kudeta na naganap sa panahon ni dating Pangulong Corazon Aquino kasabay ng pagpupugay sa ipinamalas na kabayanihan ng Fallen 44. Committed ako. Siyempre, low moral tayo lahat dito. Babalik natin yung moral. No? Tataas natin ulit yung lahat ng paniniwala natin sa sarili, yung kumpiyansa sa sarili, yung confidence. No? Saan niyo ako, katulong niyo ako dun. Nung nabuhay ako, isang kasama ko nabuhay rin. Dalawa kami doon sa 5 na buhay. Pag-uwi ko, tinatanong ko sarili ko, no? Kung hindi kami lumabas, buhay kaya sila? Bakit ako nabuhay? Bakit sila hindi nabuhay? Ako na, para akong mando, di kasalanan ko lahat to. Responsibilidad ko to. At yung ginawa sa tatay ko, ito nangyari sa kasamahan ko, talaga napaka-importante yung bawat buhay. Kasabay nito, tiniyak niya ang patuloy na pagpapaigting ng puwersa ng sandatahang lakas upang mapanatili ang pambansang seguridad. Talagang tulak ako ng tulak sa liderato ng AP, ng PNP, na talaga sanayin natin lahat ng gusto, bigay natin yung kasangkapan na kailangan talaga. Manigurado tayo na, di ba, yung pwede natin harapin ang sarili natin sa limit, sabihin na hindi namin kayo pinabayaan, no? Talaga inaalagaan namin kayo, tinaruga kayo. At sa totoo nga lang, yung nakikita naman natin yung pagbabago na no? Yung NPA talaga pakonti na pakonti. No? Ito nga, yung pagkatagal-tagal na hinahabol ng Marwan at saka si Usman, no? Naabot na rin natin. Isipin nyo, lampas na 1 dekada ang hinahanap to. No? At kayo nga nanguna, no? Talaga nakuha natin to si Marwan. Aminado ang Pangulo na tumatayong Commander-in-Chief ng sandatahang lakas ng bansa na hindi biro ang tungkuling nakaatang sa balikat ng mga tropang Pilipino. Sa kabila nito, nanawagan siya sa kanila na pag-ibayuhin ang kanilang dedikasyon sa pagiging mga tagapagtanggol ng kapayapaan ng bayan. Bilang ama ng bayan, no? Bilang Commander-in-Chief, isip pa rin ako. No? Pwede bang iba ang nagawa para hindi tayo nalagasan ng ganito? Ano ba ang magagawa natin para siguradong hindi tayo malagasan ulit ito? Mapanganib talaga, lalo pag ganyan kalaban mong walang pakialam sa buhay. No? Pero ganun pa man din, no? Yung parte ito, yung trabaho natin lahat. No? Pwede tayong matras sa kalaban at sabihin, bahala na kayo sa gagawin niyo, huwag lang niyo kami molestahin. Pero habang nandyan sila, tuloy ang panganib. Sa huli, binigyan niya ng pagkakataon ng mga miyembro ng PNP staff na magpahayag ng kanilang saloobin. Baka may gusto kayo sabihin sa akin, may mga susunod na araw, mag-uusap pa rin tayo ulit. Pero baka meron kayong gusto sabihin sa akin ngayon, hindi daw para hindi makinig. No? So, may gusto niyo. Ano sabihin niyo? Eh, sorry. Chief Superintendent, baka meron kayong gustong parating sa akin ngayon. Anybody, no? Please feel free to speak up. Sigurado kayo, mga nagkakahiyaan tayo dito. Hindi tayo dapat magkahiyaan, hindi tayo magkakaunawan kung magkikimkim tayo. Kung gusto niyo mas madali isulat, sulat niyo. Gusto niyo padaan sa mga opisal niyo, dahil sa mga opisal niyo. Para sa Telebisyon ng Bayan, Benj Bondo.